striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Wala ngang kamalay-malay si Gabo na ang taong nagpalaya sa kanya ay kasama niya rin pala sa loob ng bilangguan dahil sa ilang araw na pagmamanman nitong si Uwak ay dito na nga ngayon na hinarap ni Gabo si Uwak. Tinanong niya kung ano ang pakay nito at bakit siya sinusundarin. Dito na inamin ni Uwak na talagang pinasusundan siya itatang sa labas dahil mabigat umano ang kanilang thankfulin sa batas at naghahanap nga sila ng pwede nilang magiging kasama at kasangga sa kanilang misyon. Kaya napili siya ni Tatang. At dito na nga inamin ni Uwak ang lahat. Ninais umano ni Tatang na siya ay makita at meron na raw itong importanteng sasabihin sa kanya. Sa pagkakataong ito ay sumama naman si Gabo dito kay Uwak. Kaya sa pagkakataong iyon ay nakita nga ni Gabo na ang dating presong si Tatang ay tila pormadong-pormado at hindi siya makapaniwala na mamahaling ang mga gamit at kasuotan. Ang hawak ngayon ni Tatang na parabang nanggaling ito sa pinakamayaman na angkan. Pinaliwanag ni Tatang kung bakit siya ang napili nito dahil naniniwala si Tatang na determinado si Gabo. May prinsipyo at may paninindigan. Isa yan sa mga karakter na talaga namang kinabibiliban ni Tatang sa kanya sa loob dahil makailang ulit na siyang niyayan tumapas. Ngunit pinanindigan talaga ni Gabo na hindi siya katafas at talaga namang pananagutan niya ang kanyang pagkakasalas sa batas. Hihintayin niya na mismo ang korte ang magdesisyon sa kanyang paglaya at hindi niya sisirain ang pagtitiwala ng tiyon. Kaya naman napabilib ni Gabo si Tatang. Dito na nakapagdesisyon si Tatang. Nakausapin ang warden at dito niya sinabing si Gabo ang kanyang napili sa susunod na misyon.